si Dolphy at yung iba pang mga sikat na personalidad doon sa impyerno. Yung eksaktong sinabi niyang pangalan na nakita niya sa impyerno, si Dolphy. Pangalawa, nakita niya rin daw doon si Michael Jackson. So alam naman natin na napakasikat din itong si Michael Jackson sa buong mundo. At yun nga, nakakagulat doon, sinabi niya nga, nakita niya pa raw doon si Pope John Paul. Na alam naman natin na nirerespeto at ginagalang ito ng mga Katoliko. Tuwing mamatay ang Santo Papa, may mamatay na Santo Papa, daming kumakalat na mga propesya daw, at ginagamit pa na pananakot sa ibang mga sikta. At hindi lang yan, matagal nang kumakalat din itong sinabing isang batang born again na sa pamamagitan ng kaniyang panaginip ay nakapunta daw sa impyerno at doon nakita niya ang Santo Papa sa impyerno. Pinangalanan niya si Saint John Paul II at nakita daw niya ang mga sikat na personalidad, sina Dolphy, sina si Michael Jackson. Maniniwala ba kayo? Batay sa panaginip lang ng batang born again na tinatalakay din sa ibang mga born again sa social media. Ito'y isang babala. Dahil kahit sa Biblia na pinaniniwalaan ng mga born again, malinaw naman ang mabasa sa banal na kasulatan. Jeremiah chapter 29 verse 8, na huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang panaginip. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Totoo namang tunay ang impyerno. Maniwala ka man o hindi, bawat isa sa atin nanganganib. Isang bisis lang tayo dadaan sa mundong ito. Maniwala ka man hindi, meron tayong mortal na kalaban na gustong gigibain tayo, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay. Samahan niya ako. Kasi lumalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome sa lahat. At itong iyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muli magkasama sa pagkakataong ito. At meron tayong katanungan diyan. Yes or no lang yan. No, maniniwala ba kayo? Batay lang sa panaginip ng isang born again na tinatalakay sa social media sa mga born again din, na isang bata nakapunta sa impyerno sa pamamagitan ng panaginip. Di basta-basta paniniwalaan sa panaginip. Dahil naalala nyo yung sinabi ni Father Chad Referger, kahit na yung sinabi ni Father Nonit Ligaspi, Father Winston Cabading, Father Juju Cerudo, mga exorcist, Father Jose Francisco Siquia, na pagtulog ang isang tao ay bukas na bukas ang kaniyang tinatawag na psychic ability. At yung psychic ability na yan, magiging occult psychic ability kung palagi kayong merong mga superstitious beliefs, merong mga occult practices, mga pampaswerte. Welcome natin ang mga pumasok ngayon sa ating channel. Hello po sa lahat, no? Si Gian Di Makulangan o lang po yan, si kapatid na Juicy Balabay. Good afternoon, Bro Wendell. Hello kapatid dyan sa UK. Si Dashiel Gregorio, mayong hapon sa Singapore. Si kapatid na Dina Rosales, si kapatid na Mig Selva, hello, bro, kapatid, no? Si
Nanding and Iliative TV at Francisco Macabugto. Welcome po sa ating live, mga kapatid. Si Bob. Hello, kapatid. Kumusta? At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. Okay, sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tatalakayin itong naunang tinatalakay, sandali, acknowledge muna natin, si James Soto, Francis Macabugto, Lapay Bernardo, si Jerome Padayaw dyan sa Jinsian, si Gina Rualis. Good afternoon, Bro Windel. Ask lang ko, anong dapat prayer if ang katabi mo sa church nagsimba, tanging, naglatin yata siya. At minsan, may malakas na tawa during adoration. Ako, delikado yan watching from Dubai. Always pray for protection. Prayer for protection. Dahil kung sabi ni kapatid na Jose, old, mga 9 years old siguro ang bata, 9 to 10. Okay. Isang batang babae, pakinggan muna natin itong tinatalakay ni Ayan, na isang born again din, kaugnay sa pahayag niya na itong bata tinatalakay na ito sa social media na naginip, nakapunta daw sa impyerno. Totoo ba na nakita ng isang batang babae si Dolphy at yung iba pang mga sikat na personalidad doon sa impyerno? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Tinatalakay natin ito mga kapatid dahil may mga nagpadala na sa akin, matagal na message, St. Anne Catherine Emirates, hello. Nagpadala sa akin kung totoo ba umano itong pahayag ng naturang bata. Marami na tayong mga tinalakay at mga narinig na mga istorya o kwento patungkol sa mga taong nakapunta na raw sila sa langit o impyerno at nakabalik dito sa lupa. Yung iba, merong isang milagro kaugnay diyan sa isang pare na talagang milagro talaga, no? Yung pare na yan ay Indiana pare na during sa piyesta ng Divine Mercy, habang nagmumotor siya, nasagasaan, nabangga sa napakalakas na takbo ng isang sasakyan. Kaya sabi ni St. Anne, si Ayan Akda, evangelical Protestant yan, evangelical, born again pa rin yan, dahil iba't ibang mga faction ang evangelical. Okay, tuloy natin. Yung pari na yan, nakita niya, yung guardian angel niya, nakita niya yung katawan niya, isinakay sa ambulansya, nadeklarar na patay, dinala siya sa kanyang guardian angel sa impyerno, purgatorio at langit, no? So, yun ang kapaniwalaan na pahayag. Bakit? Dahil mismo ang doktor ng naturang pare, dahil muling nabuhay siya, na idineklara ng patay, at yung mga buto niya na nabali ay biglang nasa uli. So, yun ang kapaniwalaan talaga. Kahit doktor niya na ibang religion, na-convert at siya pa ang nagbinyag. Pero tuloy natin ito. sinasabi nila na nakarating daw mismo sila sa lugar na yon. Yung iba naman napaginipan nila at yung iba nakakita ng vision ng langit at impyerno. So mga kapatid, sa mga kwento na yan, so kahit pa vision o panaginip man sa langit at impyerno, nauna nang nagpahayag mismo ang kasulatan na mag-ingat diyan. Jeremiah chapter 29 verse 8 mga kapatid. Ecclesiastes kapitulo 5 versikulo 7, huwag agad-agad maniwala sa panaginip. Kaya tuloy natin ito.
si Ayan Akda. Hati yung pananaw o paniniwala ng mga tao. Yung iba, naniniwala sila doon sa testimonya ng mga tao na yan, at yung iba naman ay hindi. Noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, marami mga tao nagkikwento patungkol. So nabasa ko din message ni Papa Inok, si Father Jose Maningayat ata yan, ikwento ni Bro Del. Yes, si Father Jose, no, isang Indian, at buhay na buhay hanggang ngayon. Yan, paano ipaliwanag yon na kahit kanyang doktor ay na-convert at siya pa mismo ang nagbinyag. Pero dito, malinaw na isang bunga sa tinatawag na psychic ability itong na-experience ng bata. Di pwedeng kontrahin ang katotohanan una na si Pope John Paul II ay iniklara ng simbahan na siya ay santo talaga, bayani ng ating pananampalataya. San Mateo Kapitulo 16, 18, San Mateo 18, at alam naman natin na sa ang pahayag opisyal, di ba, naniniwala sila sa Biblia sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, na sa pamamagitan ng iglesia, makilala natin makilala sa mga pinuno ang kapangyarihan sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Saan makilala? Sa pamamagitan ng iglesia. Ito'y kontra sa aral ng mga fundamental na sikta at sa grupo na born again na Bible alone. Dahil kung tingnan din natin, silipin natin ang unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, malinaw na ang iglesia ay siyang haligi at suhay ng katotohanan. Kontra yan sa Bible alone nila. Sa mga karanasan nila or experience nila patungkol nga dito sa langit o impyerno. Na sinasabi nila, sila mismo naranasan nila ito. So mga kapatid, sa lahat ng mga naka-experience na yan, na yun nga sinasabi nila, nakarating na raw sila sa langit o impyerno, meron nga isang batang babae na dito mismo sa Pilipinas, sinabi niya, naranasan niya na makapunta sa langit at impyerno sa loob ng 33 hours. So ano? So, sa loob ng 33 hours, una, alam naman natin mga kapatid na ang kabilang buhay, wala na yang oras. Sa kabilang buhay, hindi na tayo bound by time and space. Pero, kung panaginip ito, so ibig sabihin, bukas ang psychic ability niya. Nga ba yung mga nakita or na-experience niya doon daw sa impyerno? Tignan natin to. Yun nga, ayon sa bata, sabi niya, nakatulog daw siya at nanaginip siya ng 33 hours. At nakarating siya sa langit at impyerno. Una daw siyang dinala doon sa impyerno. Nakakita daw siya doon ng mga celebrity at mga artista. Sabi niya kung ano raw yung mga ginagawa nila dito sa lupa, ganun din daw yung ginagawa nila doon sa impyerno. So, kung ano ang ginagawa nila sa lupa, ganun din ang ginagawa nila sa impyerno. Ibig ba sabihin na si Dolphy na binanggit niya na komedyante dito sa lupa, komedyan din doon sa impyerno. At ibig ba sabihin na binanggit niya si Michael Jackson na palaging nagsagawa ng concert dito sa lupa, ibig ba sabihin na nagka-concert din doon sa impyerno? Okay, tuloy natin. Mga nakikita raw siya doon mga kumakanta at sumasayaw. Meron siya 3 personalidad na sinabi na nakita niya doon sa impyerno na pinahihirapan. Nakita niya nga raw doon si Dolphy, si Michael Jackson at si Pope John Paul. Nakita niya na hirap daw sila doon at humihingi sa kanya ng tulong ang mga ito. Sinabihan din daw siya na huwag daw siya doon sa lugar. So imagine ito, kahit nakabatay sa panaginip na testimony ng isang bata, pero daming mga anti-Catholic, ginagamit nila ito na referensya, nagiging diferensya, no? Na ang Santo Papa ay nakita doon sa impyerno. Ngayon, dahil hindi raw siya nararapat doon. Bukod din daw sa mga personalidad na yan, nakita niya rin daw doon yung kanyang tatay. Nakita niya nga raw doon yung tatay niya na hirap at nanghihingi ng kahit patak ng tubig.
Sabi nga ng tatay niya na napakahirap daw ng kalagayan niya doon, kaya sabi niya sa anak niya, maglingkod daw yung mga tao para hindi raw makarating doon sa impyerno. Pinapaligiran din daw yung tatay niya ng 3 demonyo na parang merong ritual na ginagawa sa kanya. Nakita niya yung tatay niya na parang kalansay daw at So, ibig sabihin, itong batang ito na naginip ng ganyan, open talaga ang kanyang psychic ability. Psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Kaya sa exorcism at deliverance, hindi agad-agad paniniwalaan ang pahayag sa sino mang open ang psychic ability. Dahil pwedeng madaya tayo at gawing patibong yan ng demonyo. Tuloy natin. nag-aapoy na. Bukod dyan, nakita niya rin daw yung tatay niya na umiinom doon sa impyerno. Sabi rin ng bata, tinakot din niya siya ng mga demonyo at huwag daw siyang haharap sa kanila kasi kung hindi, makikita niya raw yung hinahanap niya. Kumbaga, parang sasaktan daw siya. So yan mga kapatid yung nakita ng bata doon sa impyerno. Ngayon mga kapatid, ano nga ba yung masasabi natin dito? So isa-isay natin base sa na-experience niya at sa nakita niya. Ngayon mga kapatid, yung una, tingnan natin dito, yung sinasabi niya na 33 hours daw siyang nakapunta doon sa langit at impyerno. Sabi niya nga, yung una niyang napuntahan ay yung impyerno. Ngayon mga kapatid, kung babalikan natin, ayon sa sinabi niya, napanaginipan niya raw yung mga pangyayari na ito. So kakaiba siya sa ibang experience ng mga taong nakarating sa impyerno. Yung iba sinasabi nila, nung near-death experience, naranasan nila yung langit at impyerno. Yung muntik na silang mamatay at muling nabuhay. Yung iba naman, nakakita mismo sila ng vision ng langit at impyerno. Pero dito mga kapatid, ayon sa kanya, malinaw ayon sa kanyang kwento, na ito raw ay napaginipan niya. At yun nga, meron pang eksaktong oras. May nagtanong dito, si Mark Andrew, hindi ba nila kita sina Ili Soriano, Felix Manalo, Ellen G. White, kung saan napunta ang kaluluwa nila? No, tuloy natin. 33 hours na raw itong naranasan. So kung titingnan natin dito mga kapatid, kung sinasabi niya na naranasan niya yung langit at impyerno sa loob ng 33 hours, ibig sabihin natulog din siya ng ganong katagal. Kasi nga ang sabi niya, ito ay panaginip niya. So doon pa lang mga kapatid, makikita natin na medyo imposible siya kung talagang normal na tulog yon. Pwera na lamang kung siya ay nakoma o kaya may nangyari sa kanyang kakaiba. Kaya ganong katagal. So kung panaginip, ang dali naman managinip ng oras, pero hindi ibig sabihin na natulog ganon katagal din yung kanyang panaginip. Pero mga kapatid, kung mananaginip ka ng ganong katagal, hindi siya normal. Medyo malabo lang siya kung titignan natin na ganong katagal yung kanyang panaginip. At yun nga, sa loob ng 33 hours, yun lamang yung kanyang nakwento. So ibig sabihin mga kapatid, kung titignan natin, medyo malabo yung may nag-message dito si Erson Casas, si Ayan Akda ito, tinanong ko siya, pero from now, wala siyang sagot. So, ang mga fundamentals, yon, ayaw yan makipagtalakayan kasi. Kanyang kwento patungkol dito sa impyerno na tumagal siya ng ganong katagal. At yun nga, sinasabi niya na yun ay isang panaginip daw. Alam naman natin na may mga pagkakataon na may ibig sabihin yung mga panaginip. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang panaginip, yan ay panaginip lamang. So, ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang panaginip ay totoo. Kaya mga kapatid, dito sa panaginip ng bata na ito, hindi natin masasabi na 100% yan ay totoo. Kasi nga, yan ay panaginip lamang. So, wag tayo basta-basta maniniwala sa sinasabi. Yan, naman ang sinabi ni Ayan Akda, wag agad. Pero born again ang batang ito. Sabi ng mga tao base sa kanilang mga panaginip. Pangalawa, sinabi niya na meron daw siyang mga nakita ng mga May isang kaso, ito mga kapatid, tunay ito, hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, isang kaso na ang isang babae, talented talaga siya. Napaka-talented niya. Pero gusto niyang magiging sikat. Gusto niya. Ang ina niya ay isang Pilipina. Siguro narinig niyo ito sa isang exorcist na Amerikano. At nanaginip itong naturang dalaga na nakipagsundo ang demonyo sa kanya. Sige, dahil talented ka at gusto ka na magiging sikat, lagdaan mo itong dokumento. Sa panaginip yan lagdaan mo itong dokumento. Pirmahan mo ito sa pamamagitan ng dugo mo na magiging sikat ka, pero kaluluwa mo ay akin na. Sa panaginip yan,
Yun, nilagdaan niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang daliri. At nang nalagdaanan niya, yun, naging abo ang papel daw ayon sa kwento ng exorcist. Di ko na pakita ngayon. Ayon sa kwento ng isang exorcist. So, ilang linggo, napadalan siya ng kontrata sa sikat na kumpanya para magtugtog dahil talented siya. Doon na nagsimula ang kanyang kasikatan. Pero grabe talaga, ito'y tunay na kwento grabe talaga ang demonyo mga kapatid na magbigay ng ganito na taktika. Oh. Dahil sa kanyang kasikatan, marami na siyang karelasyon at sa kanyang karelasyon, humantong ito sa sex outside marriage o fornication at dahil sa fornication, nagkasakit siya ng HIV. Na-hospital siya. Naghihingalo na siya sa hospital. Kaya yung mama niya na isang Pilipina tumawag sa chancery ng diocese na ang kanyang layunin ay anointing of the sick. So, nirequest ang exorcist doon na magpunta para anointing of the sick. Oh, yon. Nang nagpunta doon, na-diagnose na demonic possession pala. At nang na-interview, yon, inilahad ng naturang dalaga na may kontrata siya sa demonyo sa pamamagitan ng panaginip. Kontrata dahil gusto niya na sisikat. Sumikat man siya, pero samantala lang. Kaya mag-ingat sa mga ganyan talaga mga kapatid. So, anong gusto nating ipaabot? Meron tayong kalaban na hindi natutulog kahit tayo'y tulog. At umaatake sa panahon na tayo'y tulog. Kaya gamitin natin ang mga nararapat sa espiritual na digmaan para maprotektahan tayo. Una, huwag niyong kalimutan proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yun ang tatlo na nangangailangan at kailangan talaga sa bawat isa para protektado tayo. Tuloy natin. Na tao doon. At yun nga, sinabi niya, ang isang nakita niya doon ay si Dolphy. Isa sa mga alam naman natin. Si Dolphy, kung ang panaginip niya, kung ano ang ginagawa daw habang nandito pa sa mundong ito, doon, yun din ang ginagawa sa impyerno. Ibig ba sabihin, doon sa impyerno, nagpatawa pa si Dolphy doon sa impyerno. Tuloy natin. Na sikat na komedyante dito sa ating bansa at hinahangaan talaga ng maraming tao. So sinabi niya, nakita niya raw yun. So yung eksaktong sinabi niyang pangalan na nakita niya sa impyerno, si Dolphy. Pangalawa, nakita niya rin daw doon si Michael Jackson. So alam naman natin na napakasikat din itong si Michael Jackson sa buong mundo. Kilala siya ng halos lahat ng tao at talagang maraming umiidolo sa kanya dahil sa kanyang galing sa pagkanta at pagsayaw. At yun nga, nakakagulat doon, sinabi niya nga, nakita niya pa raw doon si Pope John Paul. Na alam naman natin na nirerespeto at ginagalang ito. Ayan, si Pope John Paul. Malinaw naman na idineklara na santo. Ang simbahang katoliko may malaking otoridad sa pag-canonize, pagdeklara matapos sa pag-aaral sa kaniyang mga buhay, mga ginagawa at kaniyang mga sulat na siya'y bayani talaga ng ating pananampalataya. At kung ano man ang idineklara sa simbahan, nauna nang sinabi ng ating Panginoong Hesus San Mateo 18:18, yun din ang ipahintulot sa langit. Ng mga Katoliko. So yung tatlong specific na tao na sinabi niya na nakita niya raw doon sa impyerno na pinapahirapan. So mga kapatid, dito, mahirap magsabi kung talagang totoo yung mga nakita niya doon sa impyerno. Kasi mga kapatid, mahirap magsabi para kay Ayan Akda. Sinabi na niya na wag agad-agad kayong maniniwala sa panaginip. Pagkatapos, mahirap sabihin kung totoo ba. Tayo bilang may background sa Ministry of Liberation sa Exorcism at
sa deliverance ang ganitong pangyayari sa isang bata, mga kapatid, ay malinaw na ito'y tinatawag talaga na psychic ability. No? So, bakit nagkaganon? Tingnan yung mga ninuno. Wala bang mga ninuno niya na albularyo o may mga anting-anting mula sa lolo, papa, mga manghihilot o may mga superstitious beliefs? Yon. Dahil pag meron, sigurado talaga na yung mga anak at mga apo ay magiging open ang psychic ability at yun ay tinatawag na occult psychic ability. At yung occult psychic ability ay 3 level yan. Unang level, palatandaan na open ang psychic ability mo. Unang level, yung mapansin mo na parang shadow na dumadaan. Kung meron ka na mapansin na ganyan, na parang anino dumadaan, nakita mo, dumadaan lang. O kaya'y tumatawag sa iyong pangalan na wala namang tao. Yon ang sinasabing the first level of psychic ability. Ang pangalawa, kung makita mo talaga, yung iba, halimbawa, nung nagpunta ko sa isang parokya sa Diocese of Talibon, may nagsabi na pag-iisa ng pare o mano, ang consecrated host, makita niya na dumudugo talaga ang may Panginoong Hesus-Kristong dumudugo. Oh, ano ba umano? Sabi niya, ang tagal ko nang gustong masagot itong mga katanungan, wala pang nakapagbigay sagot. Pag-iisa sa pare, yung consecrated host, makita ko talaga ang Panginoong Hesus-Kristo na dumudugo. Ano ba yun? Brother, sabi niya. Kaya sabi ko, pag-iisa sa pare, ang consecrated host at makita mo ang Panginoong Hesus-Kristo na dumudugo, ibig sabihin, open ang psychic ability mo, yung nakita mo na dumudugo, hindi yan ang Panginoon, kundi ang demonyo. Bakit? Dahil may tinatawag na discernment of mystical phenomenon. May guidelines yan. Sa discernment of mystical phenomenon, ay yung itinaas ng pare na consecrated host, tunay na yon na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo na hindi makita sa ating mga mata, ngunit makita sa mata ng ating pananampalataya. Kaya sabi ni St. Augustine, crede aut intelligas, believe in order to understand. Yon. Pero, ayon sa discernment of mystical phenomenon, ang Diyos, ang Panginoon, ay hindi pwedeng makipagkumpetensya sa kanyang sarili. Anong po yung ibig sabihin? Halimbawa, di ba, nakarinig kayo ng dancing sun? Kung yung dancing sun nangyari, mga kapatid, habang nagdiriwang ng misa, malaking posibilidad kung ang batayan natin, yung discernment of mystical phenomenon ay demonic manifestation. Bakit? Nakipagkompetensya siya sa napakabanal na selebrasyon natin, yun ang misa. Ganon din. Nang itaas ng pare ang consecrated host, baka maraming mga naka-experience na ganito na makita nila ang Panginoon Jesucristo na dumudugo. Hindi yan Panginoon, kundi demonyo na nakipagkompetensya sa consecrated host. Kaya tinanong ko siya, may pagkakataon ba na mahirapan ka sa paghinga? Oo, palagi. May pagkakataon bang mabigat yung likuran mo? Palagi. Oh. May pagkakataon ba na makagising ka ng alas 12, alauna, alas 2, alas 3, mahirapan ka na sa pagtulog? Palagi daw. Oh. So, yun ay manifestation, open ang psychic ability mo. Kaya sabi ko, wala ka bang ninuno na albularyo? Sabi niya, mama ko, albularyo at ako ang binigyan niya bago siya namatay.
ibinigay niya sa akin yung kapangyarihan sa panggamot. Ngayon, yun ang manifestation sa psychic ability. Okay, tuloy natin mga kapatid. Talaga, kung sino ba talaga yung mga taong naandoon. At yun nga, kung totoo talaga yung sinasabi ng bata na ito. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin, meron din siyang halos kamukhang kwento. Kung naaalala nyo si Angelica Zambrano, yun nga, nakarating din daw siya doon sa impyerno at marami siyang mga nakita doon. Isa na nga rin daw doon. Ayan. Ibig sabihin, yung si Angelica Zambrano din, open ang kanyang psychic ability. Ay si Michael Jackson. Nakita niya rin daw si Michael Jackson doon na sumasayaw at kumakanta. So, ganun din yung nakita ng bata. Imagine, sabi niya, kung ano rin ginagawa naman sa impyerno na sinabi sa Marcos Kapitulo 9, 48, na ang apoy ay di mamamatay, pati na ang uod di mamamatay, at magdusa doon in all eternity. Pagkatapos, si Michael Jackson nag-concert sa impyerno. Ibig ba sabihin may kasayahan pa sa impyerno? So isip-isip naman pag may time. Mga tao dito sa lupa, nung sila ay nabubuhay pa, ganun din daw ginagawa ng mga taong napunta sa impyerno nung sila ay nandun na. Na maaaring nakuha niya lang din yung kwento na ito sa kwento ng ibang mga tao na yun nga nakarating daw sa impyerno. So mga kapatid, hindi natin pwedeng pagbasihan yung sinabi ng bata na ito. Na yun nga, nakita niya doon yung mga sikat na personalidad. Kasi mga kapatid, hindi tayo pwedeng basta-basta maghusga. Ngayon mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung sinasabi niya. So di basta-basta maghusga, depende. No? Kung nagturo ng kamalian, malinaw naman kahit si San Pablo, sabi niya dyan sa Roma, kung may nagtuturo ng kamalian, ipahinto mo siya sa kanyang turo. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11, pag may pumunta sa inyong bahay at magtuturo ng mali, huwag ninyong tanggapin. See? Okay, tuloy natin. Na nakita niya yung tatlong personalidad na ito. So walang nakakaalam po nun mga kapatid. Pangatlo, bukod doon sa mga sikat na personalidad na nakita niya sa impyerno na pinapahirapan, nakita niya rin daw doon sa impyerno yung kanyang tatay. Ang sabi niya, nanghihingi daw ng tulong sa kanya yung tatay niya nung nandun sa impyerno at hirap na hirap daw siya doon sa pinagdadaanan niya. Kasi nga nakita niya na nanghihingi daw siya na kahit patak daw ng tubig doon sa kanyang anak. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin, medyo familiar yung ganung pangyayari na merong humihingi na kahit konting patak ng tubig doon sa impyerno. At yun mga kapatid ay mababasa natin mismo sa Bible. Alam naman natin na itong mayaman na napunta doon sa Hades o sa impyerno. Una, yung impyerno o Hades na term na yan sa Lucas Kapitulo 16, di talaga yon ang tinatawag na impyerno na doon itatapon ang mga demonyo. Bakit? Dahil total isolation na yon. Anong ibig sabihin? Wala ng communication. Pero napansin nyo ba sa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, yung mayaman, si Abraham at si Lazaro, meron pa silang communication. Di ba? So, maituring ba ninyong impyerno ito? Samantalang sa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, nag-exist pa ang communication, nakita pa niya si Abraham, nakita niya si Lazaro. So may communication. May communication. Kaya yon ang tinatawag sa atin na purgatory. May communication pa. Siya ng kahit konting patak ng tubig dahil nga sa sobrang init na nararanasan niya doon sa impyerno. Basahin natin yung Luke chapter 16 verse 24. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngayon, kung hindi talaga totoo yung kwento ng bata na ito, maaaring nakuha niya yung idea na ito dito nga sa Bible. Na yung tatay niya nga raw humihingi ng kahit konting tubig doon sa impyerno. Nakapareho ng binasa natin dito. Yung paghingi ng tubig ng mayamang tao na ito doon sa impyerno. Ngayon mga kapatid, pang-apat, sinabi niya na meron daw siyang nakita ng mga demonyo. At natakot daw siya dito kasi nga pinagbantaan siya. Na kapag tumingin daw siya o kaya man lumingon, makikita niya raw yung kanyang hinahanap. So ibig sabihin parang sasaktan daw siya. At yun nga, hindi na niya tinuloy, sinabi niya, nakita niya na yung tatay niya raw, kalansay na raw siya at nag-aapoy. Pero ang nakakapagtaka dito, ang sabi niya, nakita niya raw doon yung tatay niya na umiinom. Hindi ko alam kung ano yung iniinom niya. Basta ang sabi niya lang, umiinom daw siya, maaaring ito yung alak o kaya man tubig. Pero see?
ba't manghihingi pa sa kanya ng tubig kung nakita niyang umiinom ng alak? May alak pala sa impyerno. Oh, alak o kaya'y tubig. Ha? So, anong oring tubig? Mainit na tubig yon. Titignan natin bakit gano'n. Ang sabi niya, nanghihingi daw ng tubig yung tatay niya. Pero bakit sinabi niya naman na nakita niya rin daw yung tatay niya na umiinom? Yan. Kaya, huwag agad-agad maniwala kung sabihing ito'y galing sa panaginip. Pero, mga kapatid, alam niyo ba na may mga private revelation na mismo mga santo nagpahayag at nasa aklat yan ng dugma ng impyerno written by isang paring Heswita na may mga taong nasa impyerno dahil sa kanilang mga kasamaan. Ito, tinagalog ito mga kapatid. Ito. Totoong may impyerno at naandun ako. Ito ang nakapangingilabot na mga salita ng aparisyon ni General Vostok bago siya tuluyang naglaho. Sa aklat ito na dugma ng impyerno, nabasa ko din ito dahil yung magkaibigang sundalo kasi nagkwentuhan sila habang buhay pa kung sakali at di sila naniwala ng Diyos, di sila naniwala ng langit at impyerno, pero sabi nila sa kwentuhan nila kung sakali na real ang impyerno at nasa impyerno ka, babalik ka ha, at yung sa pagbalik mo sabihin mo talaga na tunay ang impyerno. Kaya ito ang kwento na nakasulat sa dugma of impyerno. Totoong may impyerno at naandun ako. Ito ang nakapangingilabot na mga salita ng aparisyon ni General Vostok bago siya tuluyang naglaho. Ang konsepto ng impyerno ay ang pinaka-nakakatakot na katotohanan sa ating pananampalataya. Mayroong impyerno. Yan, yun talaga ang nakasulat sa naturang aklat pero English yun. No? Ang konsepto ng impyerno ay talagang nakakatakot sa ating pananampalataya. Pero sinalin ito ng Tagalog. Okay, tuloy natin. Maniwala man ang sino man o hindi. Kasing tiyak nito ang pagkakaroon ng isang Diyos na lumikha sa atin at sa lahat ng bagay. Ang katotohanan ng impyerno ay lubhang mahalaga para sa ating lahat, kung kaya't 15 beses na binigyang diin ito ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang mga sumusunod na pangyayari ay nagbibigay patunay sa bagay na dapat katakutan ng bawat taong nabubuhay ngayon sa mundo. Ang mga kwentong ito ay hango sa panulat ni Saint Louis Gaston de Segur. Yan, ito ay galing talaga sa sulat ng isang santo. Sa kanyang malalim na pagsisiyasat tungkol sa impyerno. General. Ang kwentong ito ay nangyari sa Russia, sa Moscow, bago ang nakakakilabot na giyerang sinimulan ni Napoleon noong 1812. Ang aking lolo, si Count Rostopchin, na noon ay isang military governor ng Moscow, ay matalik na kaibigan ng isang aristokrato na si Count Orlov, na kilala sa kanyang tapang ngunit hindi sa kanyang pagiging makadiyos. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan,
Si Count Orlov at ang isa niyang kaibigan na itago natin sa pangalang General Vostok ay nag-uusap at naglolokohan. Napag-usapan nila ang tungkol sa relihiyon. Ito ay kanilang pinagtatawanan at kinukutya. Ito daw ay isang malaking kalokohan at hindi sila naniniwala dito, lalong-lalo na sa konsepto ng impyerno. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, napagkasunduan nila na kung mayroon ngang kabilang buhay, kung sino man ang unang mamamatay sa kanilang dalawa ay kailangang magbalik upang magkwento tungkol dito. Okay, ito'y nasa aklat at ng Dugma of Hell, and then tinagalog sa channel na Tanglaw, no? So Tanglaw, doon ko hiniram itong video ito. Pwede kayong mag-subscribe sa naturang channel. Nangako sila sa isa't isa na hindi sisirain ang kasunduang ito. Pagkaraan ng ilang linggo sa pagsiklab ng gera ng Russia laban kay Napoleon ng France, nakatanggap si General Vostok ng utos para sa isang mahalagang misyon. Agad siyang umalis ng Moscow upang makipaglaban sa hukbong militar ni Napoleon. Isang madaling araw sa tirahan ng aking lolo, pagkalipas ng 2 o 3 linggo, humahangos na pumasok si Count Orlov sa kwarto ng aking lolo, na takot at lubhang nababahala. Biglang nagising ang aking lolo at gulat na nagtanong, "Orlov, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Anong nangyari?" Si Count Orlov na putlang-putla ay nagsabi, "Sir, parang wala yata ako sa aking sarili. Kakikita ko lang kay General Vostok." Labis na naguguluhan, tinanong ng aking lolo, "Bumalik na ba agad si General Vostok?" Si Orlov na napaupo sa isang sofa ay nagsabi, Hindi pa siya bumabalik at iyon ang aking kinakatakot." Naguluhan ang aking lolo at hiningan ng paliwanag ang kaibigan. Doon na nag-umpisang magkwento si Orlov. "Sir, ilang linggo na ang nakalipas nang napagkasunduan namin ni General Vostok na ang unang mamamatay sa aming dalawa ay dapat bumalik at sabihin kung ano ang mayroon sa kabilang buhay. Ngayong umaga, mga kalahating oras na ang lumipas, habang ako'y nakahiga, biglang bumukas ang kurtina ng aking kama. At doon, 2 hakbang mula sa akin, nakita ko si General Vostok na nakatayo, maputla, at ang kanang kamay ay nasa kanyang dibdib. Ito'y batay sa sulat ng santo ng simbahang Katoliko, mga kapatid, Private Revelation. At pinahayag dito na may kasunduan itong magkaibigan na sundalo, general, na kung sakaling mamatay sino man ang nauna at di man sila naniniwala ng Diyos, di sila naniniwala ng langit at impyerno, kung tunay ang impyerno, magpaalam talaga ang kaluluwa, no? Magpakita at ipaalam kung nasa impyerno siya. Yon, ito ang bahagi. Ito ang sinabi niya sa akin. Totoong may impyerno at naandun ako ngayon. Pagkatapos ay bigla siyang naglaho na parang bula. Sa aking takot, napatakbo ako at agad na dumire. Sandali lang, may nabasa ako dito kay sa Pania, si Sis Juicy, bro, eyewitness ng taong dying at nagsisigaw ng go away several times na may itim na shadow. Ayan. Mga kapatid, para sa mga taong
malapit na mamatay, mas mabuti na yung silid ninyo ay magpatugtog kayo ng Divine Mercy Chaplet. No? Malaking tulong yan. Yun ang ginawa namin. Bago lang sa makabilang buhay ang father-in-law ko, no? Nagluluksa pa kami ngayon, ang libing Saturday. So, yun talaga ang ginawa. At napaka-epektibo sa naturang prayer dahil alam niyo naman na ang ating digmaang espiritual hanggang sa huling bahagi ng ating hininga. Kaya nga, sa prayer natin ng Rosary, pray for us sinners now and the hour of our death. Tuloy natin. At sa inyo, parang mabibiyak ang aking ulo. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Sinubukan ng aking lolo na pakalmahin si Count Orlov. Sinabi niyang pwedeng isang masamang panaginip lang ang nangyari o kaya isang ilusyon, ngunit hindi niya ito makumbinsi. Pagkatapos ay agad na nag-utos ang aking lolo para sa isang kalesa upang ihatid si Count Orlov pabalik sa kanyang hotel. Halos 2 linggo matapos ang kakaibang pangyayaring ito, isang mensahero mula sa hukbong Ruso ang dumating na may daladalang balita sa aking lolo. Ayon sa mensahero, patay na raw si General Vostok. Namatay siya habang sinusuri ang posisyon ng kaaway kung saan siya nabaril sa dibdib. Laking gulat ng aking lolo nang malamang nangyari ang pagkamatay noong umagang nakita ni Count Orlov ang kanyang kaibigan sa paanan ng kanyang kama. Totoong may impyerno at naandun ako. Ito ang nakapangingilabot na mga salita ng isang kaluluwa mula sa kabilang buhay. At may isinagawang exorcism si Father Darwin, mga kapatid. Solemn exorcism. Alam niyo ba, anong sabi ng mga demonyo na pumasok sa katawan ng tao? Lahat ng mga kinasal sa sibil, amin yan. Amin ang kanilang kaluluwa. Lahat ng mga live-in, amin yan. Mga kapatid, ang daming mga kasal ng sibil ngayon. Nangungumunyon. Dami ding mga live-in. No? So, nakakagulat talaga na revelasyon ng fallen angels sa katawan ng demonyak. Ang binata. Ang susunod na kwento ay nangyari naman noong 1859 at inilahad sa akin ng isang respetadong pari na siyang leader ng isang mahalagang samahan ng mga relihiyoso. Ayon sa pari, ang babaeng nasa sentro ng buong pangyayari ay kasalukuyan pang nabubuhay sa panahong ito sa edad na 40 taong gulang. Ito ay nangyari sa London sa panahon ng taglamig. Ayon sa pari, ang babaeng sangkot ay isang mayamang balo at noon ay nasa gulang na 29 na taon. Maraming tagahanga at manliligaw ang madalas dumalaw sa kanyang bahay. Kabilang dito ay isang binatang aristokrato na kilala sa buong syudad sa pagiging playboy at sa pagkakaroon ng masamang ugali. Nagkarelasyon ang babae sa binata na naglagay sa kanyang reputasyon sa alanganin. Isang gabi, malapit sa hating gabi, ang babae ay nakahiga sa kanyang kama at nagbabasa ng libro upang makatulog. Pagtama ng oras sa eksaktong 1:00, hinipan na niya ang kandila upang tuluyang matulog. Bigla na lang siyang napaupo sa isang malakas na ingay. Nagulat siya at natakot nang mapansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa pinto ng drawing room. Unti-unti itong lumalapit patungo sa kanyang kwarto. Di nagtagal at
biglang bumukas ang pinto. Matinding takot ang bumalot sa babae nang makita nitong pumasok sa kanyang kwarto, ang dating naging kasintahan. Walang iba kundi ang binatang aristokrato na kilala sa kanyang masamang pag-uugali. Bago pa makapagsalita ang babae, hinawakan siya ng binata sa kanyang kaliwang braso at sinabing, "May impyerno!" Sa sobrang tindi ng sakit ng pagkakahawak, nawalan ng malay ang babae. Nang magising siya, kalahating oras na ang lumipas at wala na ang lalaki. Mabilis niyang tinawag ang kanyang mayordoma na sa pagpasok sa kwarto ay nakaamoy agad ng matinding usok. Laking gulat ng mayordoma nang makita ang malalim at nasusunog na sugat sa braso ng kanyang among babae. Labas ang buto at halos kinakain na ang laman. Ang sugat ay nasa hugis ng isang kamay. Maliban dito, makikitang ang sahig sa kwarto ay nasunog sa mga bakas ng yapak ng isang tao mula sa pinto ng drawing room patungo sa kama. Kinabukasan, napag-alaman ng babae na sa bandang 1:00 ng umaga noong araw na iyon, natagpuan ang nasabing binata na nakahalindusay sa ilalim ng isang mesa. Dinala siya ng kanyang mga tauhan sa kanyang silid kung saan siya namatay sa kanilang mga bisig. Ayon sa pari, hindi niya masabi kung ang nakakatakot na karanasan bang ito ay nagpabago sa babae. Ang tanging alam niya, simula noon ay palagi nang may suot ang babae ng isang makapal na porselas na ginto upang itago ang marka ng kanyang sugat. Hindi niya tinatanggal ito, araw man o gabi. Ang prostitute. Ang lahat na ito, mga kapatid, nakasulat sa aklat na ang may akda ay isang paring Isweta sa Dugma ng Impyerno. Ang 1873, bago ang selebrasyon ng Assumption of the Blessed Virgin Mary, isang pangyayari sa Rome, Italy, ang gumimbal sa mga nakatira roon. Ito ay naganap sa isang bahay aliwan na binuksan malapit sa isang istasyon ng pulis. Noong panahong iyon, isang babaeng prostitute ang nagkasakit at kinailangang dalhin sa ospital. Sa kasamaang palad, dulot ng impeksyon sa dugo na maaaring galing sa kanyang hindi malinis na pamumuhay, ang babae ay namatay sa kalagitnaan ng gabi. Samantala, sa loob ng bahay aliwan ng eksaktong oras din na iyon, ang kanyang kaibigan na isa ring prostitute ay biglang nagsisigaw sa takot. Sa lakas ng kanyang sigaw ay nagising ang lahat ng mga babae roon at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ayon sa kwento, ang napatay na babaeng prostitute ay nagpakita sa kanyang kaibigan. Nababalot ito ng isang malaking apoy. Nagsalita ito at sinabing, "Ako ay isinumpa. Kung ayaw mong matulad sa akin, iwanan mo ang lugar na ito at bumalik ka sa Diyos." Tulad ng dapat asahan, malaking takot at pangamba ang bumalot sa kaibigang babae. Sa pagdating ng umaga, nalaman niyang namatay ang kanyang kaibigan sa ospital noong gabing iyon. Agad siyang umalis sa bahay aliwan upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Sa parehong oras, ang may-ari ng bahay na siyang pugad ng prostitusyon, isang babaeng kilalang kritiko ng simbahang Katolika, ay biglang nagkasakit ng malubha. Sa kanyang takot sa nangyari, agad siyang nagpatawag ng pari. Dumating doon si Monsignor Ciroli,
isang respetadong pari upang mabigay ng sakramento. Pinayuhan niya ang may sakit na babae na publikong bawiin ang kanyang mga paninira laban sa Santo Papa. Itigil ang kanyang maruming hanap buhay. Umamin sa kanyang mga... Yan taga, kailangan ang reparation to the damage. Halimbawa, itong ibang mga sikta na miyembro ng mga kulto, miyembro ng siktang tatag lamang ng tao, grabe ang kanilang paninira. Di ba? O, kailangan talaga yung reparation. Kung sila'y magbalik sa simbahang Katoliko, tulad sa ginawa ni kapatid Jared, no? Dinipinsahan niya at yung mga dating INC at dating MCGI, binalik niya sa simbahang Katoliko. Yun ang tinatawag na reparation to the damage. Kasalanan at tumanggap ng banal na komunyon na may tunay na pagsisisi at kababaang loob. Nang maramdaman niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan, umiiyak ang babae na nagmakaawa kay Monsignor Ciroli na manatili sa kanyang tabi. Sa kanyang kabutihang loob, tinawag ng pari ang pulisya upang isara ang bahay aliwan at nanatili siya sa tabi ng babae hanggang sa mamatay ito. Agad na kumalat ang mga detalye ng mga nakakakilabot na pangyayaring ito sa buong Roma. Pinagkabit-balikat lamang ng mga hindi relihiyoso at immoral na tao ang mga bagay na nangyari, samantalang isinapuso ng mga mabubuting tao ang mga pangyayari at nangakong maging mas mabuti at tapat sa kanilang mga tungkulin sa Panginoong Diyos. Courtesy sa Tanglaw Channel, at ang narasyon na yan, nakasulat talaga yan sa aklat na Dogma of Hell, na ang may akda ay isang paring Heswita. Tunay na may impyerno. Tunay na may araw, tunay na may Diyos. At nasa ating mga kamay, kung tayo'y patung doon. May pagkakataon pa. Lalo na sa ating mga kapatid na humihiwalay sa tunay na iglesia. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 3. Unang Juan Kapitulo 2, 18-19, tinatawag na mga antikristo. Ang humihiwalay sa tunay na iglesia. Pero may kaligtasan ba sa labas ng iglesia, sa iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang Iglesia Katolika? May kaligtasan through no fault of their own, ayon sa Lumen Gentium number 16, mga kapatid. Pero hindi hanggang dyan. Dahil sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, kinikilala man ng ating Panginoon Jesucristo na meron siya mga tupa labas sa kanyang kawan. At ang kawan, Gawa Kapitulo 20-28, ay ang iglesia na binili sa kanyang banal na dugo. May kinikilala ang ating Panginoon Jesucristo ng mga tupa sa labas ng kanyang kawan. Pero hindi hanggang diyan. Kailang dalhin sila. Saan? Sa kawan, upang makikinig sa isang busis, sa isang pastor. Juan 17:17, Sanctifica ius en veritate, sermo tuos veritatis. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Tama. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the